Pagkatapos nga naming bumili ng mga isda dito sa Real Quezon, ay agad na naman kaming nagtungo papuntang Infanta Quezon, kung saan doon natin matatagpuan ang Agos River. Lahat kami ay first time bumiyahe papunta doon, kaya binili na namin ang mga dapat naming kailangan para sa hapunan at pang-agahan bukas. Mag-aalas 6 na pala ng hapon nang dumating kami dito sa Agos River, kaya medyo madilim na rin yung kuha ng ating kamera. Pagdating dito ay hindi ko na pinigilan yung aking sarili, agad ko namang in-explore kung anong meron dito sa Agos River. Syempre, isa ito sa aking pangarap na libutin natin ang bansang Pilipinas. At kayong nanonood ngayon ay para na rin kayong sumama sa akin, kaya kailangan ko rin yung tulong nyo sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga video. Pero bago ang lahat ay kumustahin muna natin ang kasama nating si Muning. Ming! Anong pangalan niya? Jack. Jack! How are you, Jack? Ming Ming! Ming 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 Ming! Uy, tingin dito. Luya, uy. Mukhang okay naman pala si Muning sa haba ng aming biyahe na nilakbay. At syempre, tinanong ko na rin yung mga kasamahan ko. Okay, Brad? Good. Persian. Okay, Brad. Ano, okay? Sulit ang pagod? Okay na, okay. Wala tulog. Ayan. Yung ano natin, yung gatas. Gatas. Dito pa, buhay pa. Ay, buhay pa gatas. Bukong gatas. Habang kami ay nalilibang at nagkukwentuhan ay meron naman mamang nakaabang. Hindi ko sukat akalain na nagbebenta pala siya ng chicharon at balot. Hindi ko alam kung saan siya galing sa sobrang layo ng lugar na ito. Inaisipan niya pang pumunta at maglako ng balot. Well, bilang suporta sa ating mga local vendors ay bumili na rin kami ng balot. Ang sabi nila ay pangpatigas daw ito ng tuhod at pangdagdag daw ito ng ano ba yun? Basta yun na yun. Ano ba talaga kuya? Energy. Syempre sa haba ng ating biyahe ay kailangan talaga natin ng energy. Habang sila ay abala sa pagtatayo ng mga tent, ako naman ay abala nito sa pagpukpok ng mga balot. Hindi ko na alam kung ilang piraso yung aking nakain, basta ang alam ko ang sarap nito. So ayan nga mga idol, no, nauna na silang mag-sit up ng tent. Ako maya pa. Dahil kumain muna ako ng balot ko ng balot. All goods, Brad? All goods. Ayay, all goods. All goods. Saan si Mingay? Ay, si Mingay nandiyan din. Madilim na nang matapos naming ma-sit up ang lahat at napili nga pala namin dito sa dulo ng ilog dahil bukod sa maaliwalas ay meron kaming privacy at naging kampante din kami dahil yung mga motor namin ay dito na rin sa tabi. Ang swerte dahil dito ay walang entrance fee. Ang ganda ng aming napwistuhan at sa gabing ito ay maliwanag yung buwan, pero gumamit pa rin kami ng ilaw para mas maliwanag ang lahat, lalo na nagluluto pa kami. Pagkatapos naming magsaing ay nagtinula kami yung isdang binili namin kanina at syempre nilagyan na rin namin ng gulay para mas masigla yung buhay para sa mga batang mahilig sa tagay. Pagkatapos maluto ang tinulang isda ay sinundan na rin namin sa pag-iihaw ng mga pusit. Ay nakaw, ang sarap naman ere. Goodbye ang bahaw nito sa Jollibee. Pagkatapos ng lahat ay kainan time na. Okay, sarap nga naman talagang magkwentuhan at kumain sa tabi ng ilog. Ganitong vibes lang naman ang hinahanap at kailangan ng karamihan. Kaya kung may mga pagkakataon kayo mga idol ay subukan nyo na rin ang ganitong adventure. Pagkatapos kumain bago matulog ay nagkwentuhan ulit at syempre hindi mawawala yung bonfire sa gitna. At abangan ninyo mga idol ang pagising namin sa umaga sa next video at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Agos River.